Sumigaw ang mga tao para sa Magic City, pero mas lumakas ang ingay nang pumasok sa field ang kanilang walang talo na karibal mula sa Jingjing Ability University. Habang naghaharap ang dalawang malalakas na koponan, nagtataka ang mga manunood kung si Xu Jingming ay nasa likod ng Pormasayon upang mag-set up ng panibagong one-shot Thunder God Finger. Gayunpaman, alam ng mga may karanasang manunood na ang isang top team tulad ng Jingjing ay handa para doon. Kahit si Su Yingyi ay curious sa kakaibang setup, iniisip kung plano ng Magic City na gamitin ang kanilang pangunahing physical fighter bilang long-range attacker. Naguluhan din si Wang Yi sa defensive position ni Xu Jinming, pero agad siyang ngumiti, napagtantong perpektong pagkakataon nito para sumugod ang kanyang koponan at durugin muna ang iba pang miyembro ng Magic City. Nag-wild ang mga tao nang mag-zero ang countdown at nagsimula na ang laban. Hiniling ni Xu Jingming kay Guan ang kanyang pinakamahusay na support buff, at damaloy ang berdeng liwanag sa kanya. Pinasigla niya ng buo ang kanyang Golden Lightning Transformation. Agad na nanguna sina Zhu Tei at Wang Yi sa mabilis na pagsingil, sumisigaw na mas matitigas sila kaysa sa mga nauna niyang nakalaban at hindi gagana sa kanila ang finger technique niya. Pero lubos silang nagulat ni Xu Jingming nang laktawan niya ang kanyang karaniwang finger attack at sa halip ay tumawag ng malaking Heavenly Thunder spell. Isang napakalaking bolt ng gintong kidlat ang bumagsak sa isang kasamahan ni Wong, agad na winasak ang kanyang depensa at pinalabas siya sa laban. Natakot ang mga manunood sa makapal at mabilis na kidlat, pagsang-ayon na ang ganitong atake ay magiging abo kahit ang isang Tier 4 expert. Napagtanto ni Wang Yi na lubusan silang nalinlang, nahihirapang maunawaan kung paano nakakapag-cast si Xu Jingming ng napakalakas na spell ng halos walang prep time. Dahil wala na ang kanilang frontline fighter, nagpanik ang natitirang koponan ng Jingjing, pero sinubukan ni Wang Qi na panatilihin silang nakatutok. Hinuha niya na ang isang malaking spell tulad ng Heavenly Thunder ay dapat may cooldown at inutusan silang harangin si Kung Shu habang siya naman ay sumugod para ibagsak ang assassin ng Magic City. Pero bumagsak ang kanyang teorya nang bumagsak ang isa pang higanteng kidlat, agad na tinanggal ang isa pa niyang kasamahan bago pa man sila makagalaw. Labis na natakot si Wang Qi, hindi maintindihan kung paano nagpa-spam si Xu Jingming ng napakalakas na spell nang walang cooldown. Bago pa makaisip ng bagong plano ang mga karibal, ginawa ni Xu Jingming ang arena na isang thunderstorm, nagpabuhos ng walang katapusang gintong kidlat na pumuksa sa natitirang koponan ng Jingjing. Nang makita ang pagkawasak, naglakad sina Shandong at Yawang ng casual, nang aasar na masyadong overpowered ang kanilang kapitan at walang natira para sa kanila. Bumalik sa nasunog na sahig, tiningnan ng wasak na si Wang Qi ang kanyang huling talunang kasamahan, natakot na ang buong elite squad niya ay hindi nakasurvive sa isang palitan lang sa halimaw na freshman. Dahil wala na ang kanyang koponan, napagtanto ni Wang Qi na siya na lang ang natitira. Nang humakbang si Kung Shi, nag-transform sa kanyang mabangis at matigas na Iron Giant Bear form, ibinagsak ng oso ang kanyang malaking kalasag, kinutya ang nag-iisang kapitan sa pagsisikap nitong pahabain ang isang walang pag-asa na 5-on-1 fight. Para lalong lumala, binalaan siya ng nag-transform na si Shen Dungling na ang pananatili sa field ay magdudulot lang ng mas maraming sakit. Napalibutan, alam ni Wang Qi na walang pag-asa ang sitwasyon at opisyal na sumuko upang iligtas ang natitirang lakas ng kanyang koponan. Ipinahayag ng tagapagbalita na ang Magic City Ability University ang panalo, at pumutok ang palakpakan ng mga tao habang ipinagdiriwang ng mga kampyon ang malaking tagumpay. Namangha si Su Jingyi sa hindi kapani-paniwalang magic talent ni Xu Jingming. Napagtanto niyang ang Elementalist Path ay perpektong tutugma sa kanyang napakalakas na physical abilities, kaya nagpasya siyang i-recruit siya sa Thunder Martial Arts Hall kahit ano paman. Bamantong hininga ng maluwag si Coach Yang Zhentian, tuwang-tuwa na nagawa ng kanyang koponan ang imposible. Sa likod ng entablado, pinuri ng coach ang kanyang star captain, ipinaalala na ang survival tournament na lang ang hadlang sa pagitan nila at ng makasaysayang free gold sweep. Buong kumpiyansang sinabi ni Xu Jingming sa kanyang coach na mag-relax at iwan sa kanya ang tagumpay. Lihim na tuwang-tuwa si Xu Jingming, matagal na niyang hinihintay ang survival match dahil ito ang pinakamagandang pagkakataon para pumatay ng maraming halimaw at makakuha ng maraming ability points. Nabanggit ni Shandong Ying na may rest day sila bukas at inanyayahan siyang sumama sa kanila sa city center, pero sinabi ni Xu Jingming na magsaya na lang sila nang wala siya.
Pabirong tinutokso siya ni Yaoong, sinasabing ang kanyang mayamang girlfriend ay naghihintay na sa kanya, kaya hindi siya sasama sa kanila. Nang gabing yun, inilapat ni Sekhok ang isang mahalagang A-rank body strengthening fluid sa kanyang likod. Nang tanungin niya kung ano ang pakiramdam, inamin ni Xu Jingming na epektibo ito, pero sinabi niyang hindi siya maaaring umasa ng habang buhay sa yaman ng kanyang pamilya. Namula si Sok at nagbiro kung bakit nila ihihiwalay ang kanya at kanya dahil magkasintahan sila. Lumapit siya at ibinulong na kung gusto talaga niyang magbayad, maaari siyang magsimula sa pamamagitan ng pananatili sa kanya ngayong gabi. Ngumiti si Xu Jingming at masayang pumayag, habang nag-e-enjoy siya sa kanyang tahimik na gabi, may palihim na pagpupulong na nagaganap sa tournament lounge. Ang prinsipal ng Jing University, si Xia Peng, ay nakipagkita sa prinsipal ng Jincheng, si Jiang Quan. Diretso ang punto ni Xu Paineng, nagmumungkahi na ang kanilang dalawang universidad ay bumuo ng lihim na alyansa para sa darating na survival match. Itinuro niya na masyadong malakas ang momentum ng Magic City. Kung hindi sila magtutulungan upang ibagsak sila, madaling mananalo ang Magic City ng ikatlong gintong medalya. Binalaan ni Xia Peng na ang pagpapahintulot sa Magic City na manalo sa lahat ng tatlong events ay sisir sa future student enrollment ng parehong paaralan. Upang selyuhan ang kasunduan, nag-alok si Xia Peng ng malaking suhol. Kung tutulungan ng Jing na maalis muna ang Magic City, bibigyan niya sila ng Elite A-Rank Cultivation Resource para sa bawat miyembro ng kanilang squad. Nagulantang si Jung Ken sa alok ng 8 premium resources, habang mapait namang inamin ni Xu Ping na wala siyang ibang pagpipilian. Bilang opisyal na namamahala ngayong taon, alam ni Xu Ying na masisira ang kanyang karera kung dumanas sila ng isa pang nakakahiyang pagkatalo, hindi napigilan ng alok, nakipagkamay si Jung Quan, pumayag sa alyansa, pero sinabing kapag wala na ang Magic City, ang huling tagumpay ay para sa sinuman, ngumisi si Xu Ping at buong kumpiyansang nagtapos na kahit isang SS-rank monster tulad ni Xu Jingming ay hindi kayang lumaban sa dalawang elite schools na magkakampi laban sa kanya ng sabay-sabay.